Ngayon po ang ating pag-uusapan ay si Kristo lamang ang pangpalubag loob. Christ alone is the propitiation. Propitiation. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 2, ganito po ang sabi din. Actually, kung di ako nagkakamali, 3 beses lang pong nabanggit sa Bible yung salitang propitiation. Propitiation. Talaga ako'y masayang-masaya. Nakita ko si Brother Ran. Okay. Ang sabi po diyan, at siya ang pangpalubag loob. Siya ang pangpalubag loob. Yung siya, yan po'y tumutukoy sa Panginoong Hesus. Napakahalaga pong maintindihan po natin ito, mga minamahal. Siya. So, pag sinabing siya, di nag-iisa yon. Tama ho ba? Kaya mga minamahal, napakamaling aral na bukod kay Kristo ay mayroon pang ibang paraan para ikaw ay maligtas. Wala nang ibang paraan para ang Diyos ay malubag sa ating mga kasalanan, kundi ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. 1 John chapter 4 verse 10. Ganito po ang sabi. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak. Sino bang anak na sinugo? Ang Panginoong Hesus po yan. Hindi naman anghel ang sinugo Tama ba? Kay Manalo yun. Pero sa tunay na nagbabasa ng Biblia, ang sinugo para maging pampalubag loob ay ang Panginoong Hesus. Tama ba? Sila'y nakikisugo laang. Si Jesus ang tunay na sugo. Sa kanilang mani. Ano sabi diyan? At sinugo ang kanyang anak. Na pangpalubag loob. Saan? Sa ating mga kasalanan. Kaliwanag po. Ibig sabihin, makikita natin po, ang kasalanan po talaga ay nakakayamot sa Diyos. Ang kasalanan talaga'y kamuhi-muhi sa Diyos. At ang naglulubag lamang nito ay ang kanyang anak. Kalain mo yan, liwanag tika. Tapos sasabihin mong sumapi ka sa aming reliyon, ikimaligtas. Hindi ganyan ang sabi. Bautismo ang magliligtas, hindi ganyan ang sabi. Sinugo ang kanyang anak, pangpalubag loob. Okay, unawain mo natin po yung salitang propitiation. Ano ba ang propitiation? English po ito. The proper meaning of the word is that of reconciling. Ibig sabihin, ang ibig sabihin po ng propitiation, ito ay pagkakasundo. Pagkakasundo. Ibig sabihin, merong awayang napapaloob at nawawala ang galit dahil pa nung Hesus nalulubag yung galit. Then appeasing, naaalis. Turning away anger. Ibig sabihin, nawawala talaga yung galit. Yun ibig sabihin ng pangpalubag loob. Nawawala ang galit. Alam niyo ba, mamaya ating kukunin, ang Diyos po bilang banal, siya po'y galit sa kasalanan at makasalanan. Are you with me? Okay. Sabi, turning away anger, rendering propitious or favorable. Pagbibigay ng biyaya sa kinagagalitan dahil ni Kristo. Kapag hindi si Kristo, lalo mong iniinit ang ulo ng Diyos. Kasi hindi naman yan ang paraan ng Diyos. Isinugo ang kanyang anak upang maging pangpalubag loob. Okay. The idea is that there is anger or wrath or that something has been done to offend. Merong nagawang kamalian at yun ang dahilan ng kapuutan. And that is needful to turn away that wrath. Napakahalaga pong maalis po yung galit ng Diyos, mga minamahal. Kung hindi yan maalis, malas ka habang buhay. Are you with me? Kalain mo, tawag ka ng tawag sa Diyos, yung pala naman ng Diyos na tinatawagan mo, galit sa'yo.
Tapos yung sabihin mo, God bless you, God bless you, God loves you. Hindi nga, galit nga sa'yo. Away from Christ, the propitiation, you're under God's curse, God's wrath. Hey, are you listening? And that it is needful to turn away that wrath or to appease. This may be done by a sacrifice. Para lang maalis yung galit na yung kinakailangang mayroong sakripisyo. By rendered, na ibibigay, or by bloody offerings. And that is the offering of the body of the Lord Jesus Christ. So, yan po ang ibig sabihin. Pag sinabi pong propitiation, ito po ay pag-aalis ng galit ng Panginoon sa magitan ng inihandog na buhay na inosente sa kasalanan para sa makasalanan. Are you listening? Hindi po pwedeng leader ng relihiyon ang maging pangpalubag loob sapagkat walang leader ng relihiyon na inosente. Nag-iinosentehan pero hindi inosente. Tama ba? Nagmamang-maangan pero maas naman. Tama ba? Okay, number 1, para mabuo yung ating pag-aaralan, ma-appreciate po natin, mind you, believe this, God abhor sin and sinners. Para ma-appreciate po natin, makita po natin, tumingkad po sa ating kaunawaan, bakit mayroong propitiation. Ito po ang katotohanan, ang Diyos ay galit sa kasalanan at makasalanan. Ito ho ay pwede kayong ma-offend, pwede kayong magitlat, magulantang. Ang alam ko, ang Diyos ay galit sa kasalanan, pero hindi sa makasalanan. Yan ho ang alam nyo. Pero mind you, hindi ho pwedeng paghiwalayin ang kasalanan at makasalanan. In fact, wala namang kasalanan kung walang sinner. Tama ba? At saka ang Bible mismo nagsasalita, mga minamahal. Psalms chapter 5, verse 5. Tingnan po natin. Psalms chapter 5, verse 5. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapupuutan. Tingnan niyo ha? Ang Diyos po yung may kinapupuutan. Maliho. Tama naman po ang Diyos sabihin, ang Diyos ay pag-ibig. Pero dapat balanse. Marami ngayon ang emphasize sa attribute ng Diyos ay puro love. Love. Pero ano ba? The most attribute emphasized in the Bible is not love. It's not almighty, His almighty character, kundi holiness of God. Ang sabi, holy, holy, holy. Hindi sinabing grace, grace, grace. Love, love, love. Almighty, almighty, almighty. Love is not the most emphasized attribute of God in the Bible, but His holiness. In fact, mga kapatid, the glory and the splendor of God's love ay nakabase sa kabanalan ng Diyos. Kung ang Diyos ay hindi banal, ang Diyos po ay sensual. Ang Diyos po ay konsentidor. Walang sense yung justice. Walang sense yung righteousness if God is not holy. Since God is holy, His love is holy. Kaya sabi ng Hebrew, He loves righteousness. Mahal ng Diyos ang katwiran. Eh ngayon, makasalanan ka. Paano tayo magtatagpo? Liba na lang malubag. Amen? Liba na lang maalis yung kanyang galit. Paano maaalis ang galit ng Diyos sa iyo? Dapat mapatawad ang iyong kasalanan. Paano mapapatawad ang iyong kasalanan? Dapat may magbayad ng iyong kasalanan. Sino ang nagbayad ng iyong kasalanan? Hindi Baptist Church, hindi Catholic Church, hindi any religions. Christ alone paid all our sins. Tama ba? Kaya labas kay Kristo, kahungkagan, kamangmangan, kahuwaran. Tama ba? O sabi po, iyong kinapupuutan ang lahat na manggagawa.
Tingnan nyo ha, ang kinapuputan, hindi lang yung ginawa, kundi lahat ng manggagawa. Wala namang ginawa kung walang manggagawa. Tama ba? So, kaya mga kapatid, kailangan ang pangpalubag loob dahil may galit ang Diyos. Kaya huwag ko kayo magtaka, bakit ang nangyayari sa ating daigdig ay ganito? Yan po'y kapahayagan ng kabanalan, kabutihan ng Diyos. Are you with me? Tingnan niyo po ang Psalm 7:11, corrupt. Tingnan niyo po, Psalms. Si Eric itawan-tawa, talo naman lagi diyan. Ang sabi diyan, God judgeth the righteous. And God is angry with the wicked every day. Sasabihin mo, Diyos puro pag-ibig. Kaya nga siya muhi dahil siya'y pag-ibig. Are you with me? Psalms 11 verse 5. Alam mo yun, God is angry with the wicked every day. Wicked. That means to say, yung tao mismo. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ngunit ang masama, hindi ho yan muka. Ano? Ngunit ang masama at ang umiibig sa pangdadahas ay kinapupuutan ng kanyang kaluluwa. Yung masama, yung pangdadahas, tao yun. Are you with me? Kaya ang halaga na maintindihan natin sino yung makapag-aalis, sino yung pangpalubag loob, sino yung mag-aalis ng galit ng Diyos. Kasi given sa Bible, may puot ang Diyos. At kung hindi maaalis yan, alam nga, pumunta sa langit yung mga kinapupuutan niya. 34 verse 16 ng Psalms. Tingnan po natin. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan. Hindi lang siya laban sa kasamaan, sa nagsisigawa. Hey, are you with me? Klaro ho ba? Kasi mga kapatid, walang dating minsan si Kristo pang palubag loob kung hindi mo nakikitang galit sa iyo ang Diyos. Ano ba pag sinasabing God loves you? If you are in Christ. Outside of Christ, God hates you. For the love of God was in Christ. Wala sa iyo. Wala sa simbahan. Wala sa relihiyon. Na kay Kristo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya outside of Christ are nothing but God's wrath. Are you with me? Nagtangka ang maraming taong suhulan ang Diyos pero nothing happened. Why? Christ alone can appease the wrath of God. Si Cain ay nag-try. Yung Matthew 7:21 hanggang 23 nag-try. Wala. Only Christ. Hey, are you with me? Amen? Kaya sa laulang aral, yung nagtuturong, magpakabuti ka, marami na nagsikap noon pa, wala ka pa. Pero sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Mula Genesis, bago masulat ang Book of Romans, marami na nag-try na gumawa ng kabutihan, pero still nasulat ang Romans chapter 3, verse 10. Walang matuwid, wala kahit isa. Maging the last book of the Bible, walang papasok sa langit ng anumang karumal-dumal. Kung ang pagdidiinan ay pagsisikap sa kabutihan, kabanalan, wala nang uuna kung tutusin kay Pablo.
Pero ano sabi niya? Nasumpungan ko ang aking sariling walang katwiran sa makatibay sa kautusan, kundi ang pananampalataya kay Kristo. So, kung gusto mong mawala ka sa galit ng Diyos, saan ka pupunta? Sasapi ako sa relihiyon. Naku po. Sala. Parang ang isda. Kaganda-ganda sa bangbang ay doon pa sa bangon pumunta. Diba? Ano nyo ba yung bangon? Daming-daming maliliit na isdang galaw pwedeng kainin yung pang nasa kawil. Dinadali mo ngayon. Ano ba? Lahat ng relihiyon, pain ni Satanas. Pag hindi si Kristo ang idinidiing tanging solusyon para maalis ang kasalanan at ang galit ng Diyos. Puro pain yan ni Satanas. Are you with me? So God abhor sin and sinners. Not only sin, but also the sinners. Kasi wala namang sin without the sinner. At yun po, ilan ba ang talata natin kinuha? Psalms 5 verse 5, 7, 11, 11, 5, 34, 16. Actually, ilan lang yan sa nagtitibay that God not only hates sin, including the sinners. Maliwanag ko ba? Kaya kung hindi ka magsisisit lalapit kay Kristo at kung ano-anong iaaraw mo, ay sorry, utay. Ikaw ay napahamak. Amen? Kayo ba'y na kay Kristo na? Ba, ay maging masaya. Na kay Kristo na, kalain mo yun, hindi nagalit sa iyo ang Diyos. Kumbagay garne, hahatawin na sana. Ano, si Eric na susuntukin na Ano, ay naaruhan ng baby. Hindi yung baby niyan, napagsapok na kita. Alam mo, tayo talaga ititiriso ng Diyos, kundi lang kay Kristo. Talaga ikipa-impyerno na Pero kung iaaraw mo sa relihiyon, tutuluyan kita. Tama ba? Kung iaaraw mo yung kabutihang gawa, tutuluyan kita. Bakit? Ang baho niyan. Hindi yan yung mabangong samya. Alam niyo ba? Sa Old Testament, hindi ho pwedeng tanggapin ng Diyos ang anumang inihahandog na hindi dumadaan sa apoy. Are you with me? Laging dadaan sa apoy yan. At yung, dikit pagka inihaw naman, kahit tuko yata ang inihaw Ano? Pag hindi mo alam, basta naamoy mo, hindi mo alam, tuko yun. Inihaw na tuko. Bakit pagka dumadaan sa apoy, nabango? Are you with me? Si Kristo po ang handog na dumaan sa apoy ng krus ng Kalbaryo. Na siyang tangi may mabangong samyo sa Diyos. At pag hindi yun ang inaaraw mo, amoy tae yung iyong ano. Sabi ni Pablo, nothing but dung. If that is not Christ, is nothing but dung. Are you with me? Okay. Ang maliwanag po, ang Roma 1:18, sabi po diyan, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ang puot ng Diyos. Pero, doon sa itaas na yan, verse 15 and 16, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin, yung galit ng Diyos para maligtas ay kailangan ang ebanghelyo. Itaas mo yung verse 15 na yun, Buhat chapter 1, verse 1 hanggang 3, ang tinutukoy na ebanghelyo ay si Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Kaya walang ibang paraan para ang tayo maligtas sa ilalim ng galit ng Diyos, kundi ang Panginoong Jesus. Ngayon, kung hindi si Jesus ang iyong pupuntahan, mananatili ka sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Galit ng Diyos. Kaya ba yung mga sinumpa? Ba't kayaan? Ano? Kaya ba yung mga pinagpala na ng Panginoon? Oh, ay saya. Ano? Tingnan niyo po yung expression ng taong pinalaya sa bilangguan na nakulong sa loob ng 10 taon.
Tingnan niyo ang expression niyo. Tingnan niyo yung yung nabuhay ng 40 taon, wala malang girlfriend. Bihin ko sa inyo, pag sinagot yan, what an expression that will be. Amen? Tapos ikaw, alipin ni Satanas, nasa ilalim ng galit ng Diyos, naligtas. Ang bihira, parang kapanipaniwala. Amen? Are you saved? Ayun ba, may ito si Jonathan Edwards. Siya yung gumawa ng isang manuscript na binabasa lang. Ang response ng tao ay hawak. Sa pader yung the sinners in the hand of an angry God. Ang makasalanan sa kamay na galit ng Diyos. Nung binabasa ito, hindi naman nanasigaw yung preacher. Yapos takot ang tao. Kala nyo ba? Ika'y pa-impyerno kung hindi si Kristo ang iyong sasampalatayanan. Pero salamat. Wala na tayo, nahango na tayo sa galit ng Diyos. Ayaw ba? Walang makakatagal sa puot ng Diyos. Yung ngang naglalagablab ang bundok ng Sinai dahil sa kulog, dahil ibig ang Diyos. Nagsalita ng mga Israeli, Moises, ikaw ang umimik sa amin, wag ang Diyos. Imik lang yon, hindi pa yung galit. Hindi naman galit yun eh. Imik lang. Sa kapangyarihan ng Diyos, hindi makatagal, lalo kaya sa puot ng Diyos. Huwag nating antayin sumapit ka dyan bago ka maniwala. Tayo nga hindi makatagal sa Signal 4, lahat na ng Diyos tinawagan. Pagka bagyo, pagka tsunami, pagka puputok ang bulkan, mga kapatid, yun ay tilabsik lamang ng galit ng Diyos. Hindi mo kayang ilarawan ang lupit at bagsik ng galit ng Diyos. Kaya nga ang galit ng Diyos walang hanggang impyerno, pagdurusa. Pero nakaalpas ka. Kaya ba nakaalpas na dyan? Sino nag-alpas sa'yo? Sino nagligtas sa'yo? Huwag si Maria. Baka naman yan ay sinasabi mo. Oy, tuwing alas 6 nagururosaryo. Nako. Kawawang nila lang. Daming-daming isda yung pang may kawil, ang sinagpang. Si Kristo ang pangpalubag loob. Are you with me? Number 2, good works can't appease God's wrath. Not only God abhors sin and sinners, good works cannot appease God's wrath. Ito pa malupit, mga minamahal. Ang inaakala mong mabubuting gawa, hindi ho kayang mag-alis ng galit ng Diyos. Kasi ang sabi nga ng talata, sa verse 10 natin binasa, as sinugo ang kanyang anak. O therefore, hindi yan good works. Siya mismo yun. Tama ba? Ay pumunta ho kayo doon sa yung Baptist and cults. Talaga nang napakakukulit ng lahi ng naandoon. Talagang nakakawindang na ng bait. Sa susutil, ang tao talaga hanggat hindi ligtas ay bulag. Patay pa. Nakagawa na yata ng libro kung titipunin mo sa pagpapaliwanag ng simpleng kapahayagan ng katotohanan na hindi sa magitan ng mabuting gawa maliligtas, malulubag ang galit ng Diyos, kundi sa magitan ng sakripisyo ni Kristo. Ay, ayaw pa rin. Kaya biyaya yung maligtas talaga Talagang biyaya, kaloob talaga ng Diyos yan. But nais ko lang po ipagdiinan, mga minamahal, para ma-appreciate natin that Christ alone is the propitiation, merong galit ang Diyos. At hindi mo kayang alisin yon ng inaakala mong pagpapakabuti mo. Are you listening? Alam natin ang Matthew 7:21 hanggang 23. Alam nyo ba? Alam nyo ba? O yung iba hindi. Ano ang sabi doon? In the beginning,
Yung ba sabi doon? Ano sabi ng 7:21? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, hindi automatic, nakikipanginoon ka, palangit ka. Kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun, nakakuha ng puntos. Kita mo, gawa. Ay bakit pagdating ng verse 23, gawa na, pinagtabuyan pa? Ano sabi ng verse 23? Hindi ba, Panginoon, sa pangalan mo'y nagsipagpalayas kami ng demonyo? Sa pangalan mo'y nagsipaghula kami? Sa pangalan mo'y gumawa kami ng mga dakilang tanda? So yung verse 22, mali yung utak mo. Kasi kung yun ang flow ng usapin, bakit ang verse 23 puro gawa, ang sabi ng Diyos, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Yun ang puntos doon. I never knew you. Hanggat wala kang ugnayan kay Kristo, hindi ka niya kilala. Walang kwentang iyong gawa. Ano ba ang never knew you? Yung new? Hindi yung New Year. Yun ay K-N-U-A-W. New. Yun po ay past tense ng no. Hindi mo past tense eh. Pasala-sala naman. Diba? New. At alam nyo ba, madalas gamitin yung new sa pag-ita ng mag-asawa. Bakit nagkaroon ng Abel at Cain? Dahil nakilala ni Abel si Eva. Ano yung nakilala kita, nagkaanak na. Ano yun? Hindi magkilala ng ito. Ano? At nakilala ni Adan si Eva at nagkaanak ng lalaki. Kita mo yun? Kaya huwag kayo, mga babae, huwag kayo magpapakilala. Mas mapala ang nangyayari. So, ang ibig sabihin lang doon, yun po'y intimate relationship. Yun po ay talagang magkaugnay, relasyon, magkalapat. Kaya sabi ng Bible, kapag nag-asawa, hindi na kayo dalawa, isang laman. Ang ibig sabihin, I never knew you. Gumawa ka man ng mabuti, hindi ko tinatanggap, lumayo ka. Bakit? Wala tayong ugnayan. Are you with me? Wala tayong relasyon. Hindi kita anak. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos sa pagiging tinubos. Yun lamang nalubag na ang kasalanan, napalis na ang kasalanan sa magitan ni Kristo Jesus. Are you with me? Pero makikita natin dito, pinagdidikdikan nila. Hindi baga, Panginoon, sa pangalan mo ay nagsipanghula kami? Hindi baga, Panginoon, sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng demonyo? Hindi baga, Panginoon, sa pangalan mo'y gumawa kami ng mga dakilang gawa? Pero nasabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pang-alis yung good work ng galit ng Diyos. Are you with me? Dahil kung yun ay nakapag-aalis, mga minamahal, dapat hindi sinabi ng Panginoong Jesus, okay, well done. Ang gagaling ng inyong ginawa. Ang bubuti ng inyong ginawa. Pero hindi sinabi niyang, well done. Ano sabi? Depart from me. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. So, hindi ho lahat ng relihiyon tanggap ng Diyos. Pinagtatabuyan ng Diyos. Dahil ang kasalanan nalulubag hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Are you with me? Doon sa Matthew chapter 19, verse 16-24, yun yung babasahin, mayroong isang diyang lalaking mayaman, matikas, brusko, akala mo kung sino, ikukwento ko na lang, at lumapit sa Panginoon, ano ang gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Jesus, mabuting guro, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ba't mo ko tinatawag na mabuti? Tingnan doon sa usapan pa lang, halata mong may reverse psychology yung ginagawa ang Panginoon. Ba't mo ko tinatawag na mabuti? Isa mabuti ang Panginoon lang. Okay, kung gusto mo magtamo ng buhay na walang hanggan, naalala mo ba ang kautusan? Sabi ng mayamang, medyo brusko, nasabi niya,
tinupad ko na yan. Tinupad ko yan. Sabi ng Panginoon, sige, para malubos ang yabang mo. Mayaman ka, ipagbili mong lahat ang iyong kayamanan. Ipamigay mo sa dukha at lumapit ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Ano sabi? Namanglaw ang mayaman sapagkat siya'y lubhang mayaman. Kaya sabi ng Panginoon, mas napakahirap pumasok sa karya ng langit ang mayaman. Magaan pa ang kamelyong pumasok sa butas ng karayom. Ano ibig sabihin dito, mga minamahal? Yung pinagmamalaking kabutihan ng mayaman, hindi totoo at hindi inuunor ng Diyos. Are you with me? Dahil hindi mo naman kaya eh. Hindi mo kayang gampanan yung pinakasakdal na kabutihang ginawa ni Kristo. Are you with me? Tapos si Pablo, kung niyo patitingnan, sa Philippians chapter 3, verse 8 and 9, kung sa pagalingan laang ng pagpapakabait at pagiging relihiyoso, walang uuna kay Pablo. Pero nasabi niya, wala rin akong katwiran labas sa pananampalataya kay Kristo. So, ang ating idinidiin lang diyan, ang inaakalang mabuting gawa ng tao, hindi kayang umalis ng puot ng Diyos. Tama? Ito naman ang maganda. Kung ligtas ka na, diyan ka magpakabait. Diyan mo pag-igihin. Amen? Pero hanggat hindi ka ligtas, mag-igi ka na, wala rin. Pero kung ligtas ka na, mag-igi ka na. Tama ba? Okay, number 3. Christ alone is the propitiation. Dapat maintindihan natin, merong wrath. God abhors sin and sinners. Good works can't appease God's wrath. So anong gagawin natin? Go to Christ for salvation. Go to Christ for salvation. Hindi mo kayang alisin ang matinding galit ng Diyos sa iyong kasalanan at sa iyong sariling buhay. Paano? Yamang si Kristo ang pangpalubag loob na pinagtibay ng Romans chapter 3 verse 25, 1 John chapter 2 verse 2, 1 John chapter 4 verse 4, go to Christ. Are you with me? Tayo ba'y makasalanan? Ang Diyos ba'y galit sa kasalanan? Dahil ikaw ay makasalanan, anong i-expect mo sa Diyos? Galit at puot. Ngayon, anong gagawin mo? Magpapakabuti. Cannot appease God's wrath. Hindi kayang alisin. Anong gagawin mo? Go to Christ. The propitiation of our sin. Si Kristo ang aalis ng galit ng Diyos sa atin. Bakit? Siya ang sumalo ng galit ng Diyos sa ating kasalanan. Siya ang umaro. Siya ang humarang ng matinding puot ng Diyos. Iniharang niya ang buhay sa atin para siya ang parusahan, siya ang kalugdang hampasin, suntukin, patayin, bitayin doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa tindi ng galit ng Diyos, kinalugdang patayin ang anak ng Diyos. Dahil may pinatay na sa ganang atin, saan ka pupunta? Sa relihiyon? Bakit? Siya pa nang matay sa ganang iya. Sa leader ng relihiyon, kay Buloy, oy, ay yaman yan, di na pa ako sa cross. Ito patunayan, hamunin natin, kung ngayon pa ako sa cross. Tama ba? At tatandaan ninyo, ang Kristong ipinanganak sa sabsaban, ang ina ay birhen. Never been touched, never been kissed, but totally damaged. Ano? Alam niyo ba? Wala hong gagaya sa kapanganakan ni Kristo na ipinanganak ng hindi nagagalaw ng sino mang lalaki. Kaya wala nang babangong owner of the universe. Ako ang huling paperma sa iyong kaluluwa. Wala kang babangon. Bakit? May Kristo bang gagaya na ipinanganak ng isang birhen? Kaya ang tawag din ay supernatural birth. Tama ba? Lahat ho ng tao ipinanganak ng babae, pero hindi birhen.
Tama ba? At ang address ho ng nanganak na tagapagligtas ni Maria ay sa Bethlehem. Ang sabi, yung nagpapakilalang Kristo ngayon ay sa Davao. Ang address. Ang layo. Tama ba? At ang tunay na Diyos na Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Hudyo ang katawan, hindi Bisaya mandong. Totoo. Kalain mo ang kapal ng mukha na yon. I am the owner of the universe. I am the Christ. Kalay mo inangkin niya siyang Kristo, kaya malapit ang araw ang panahon. Bakit? Maraming magbabangong mga bula ang Kristo. Bakit bulaan? Sa huling panahon ay magbabangon ang bula ang Kristo. Bakit bulaan? Kasi hindi nawala yung tunay. Hindi mapapalitan ang tunay. Kaya sa huling panahon, puro bulaan yan. I am the captain of the universe. Baka isang araw may COVID, pagkayabang-yabang mo. Tama ba? Saan tayo pupunta? Kay Kristo. Sinong Kristo? Yung Diyos na nagkatawang tao. Basahin niyo po andyan. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So, ibig sabihin, yung Kristo na ating pupuntahan para tayo maligtas ay Diyos na kasama ng Ama noon pa. Na lahat ng bagay na likha sa magitan niya at yung Diyos na manglilikha ay naging nilikha, nagkatawang tao. At siya ngayon ang kumakatawang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya pagdating ng John 3:16, kung paano ika ang ahas ay tinaas sa panahon ni Moises sa puno ng kahoy, kinakailangan ika ang anak ng tao ay anak din, ay taas din sa puno ng kahoy, upang ang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Kristo na pupuntahan mo ay hindi si Kibuloy, yung Diyos na nagkatawang tao. Are you with me? Masaya nyo pa rin. Na? Katotohanan po itong ating sinasabi. At ang katotohanan, nakakabangga talaga yan. Tama ba? Pag ikikapit sa mali, patay ka sa katotohanan. Are you with me? Ayaw ba ang hindi magsama? Langis at tubig, dilim at liwanag, kasinungalingan at katotohanan. Kaya kapag yakap mo yung mali, lagot ka sa katotohanan. Kapag ang buhay mo'y dilim, lagot ka sa liwanag. Are you with me? Christ is the light of the world. And anyone who followeth after me shall not walk in darkness. Hey, number 4. So, God abhors sin and sinners. Good works can appease God's wrath. Go to Christ. Not go to Mary. Not go to religion. Not go to Kibuloy. Not go to Pope. Nor to any leader of religions. Sapagat walang pampalubag kundi si Kristo. Are you with me? Then garment of righteousness. Ayun ba pag ikaw ay lumapit kay Kristo, dadamitan ka ng katwiran ni Kristo. Bakit pa magagalit sa iyo ang Diyos? Matuwid ka na. Dahil lang katwiran ni Kristo. Tandaan muna natin na Hebrew 1 verse 9. Paalaala natin para maintindihan natin. Tignan niyo. Hebrew 1:9. Inibig mo ang katwiran. Ang Diyos ay pag-ibig ko. Yan po ang laging pangangaral ng ibang relihiyon. God is love. God is love. God love you very much. Sabihin mo lang para lang ito. May pera na. May pera na. Bira. Nanalangin niya, wala pa. Diba? Prosperity gospel. Dahil ang Diyos ay laging pag-ibig. Tingnan niyo po ang pag-ibig ng Diyos. Mahal niya ang katwiran. Paano kang mamahalin ng Diyos? Ang mahal mo'y kasalanan. Outside of Christ, God hates you. For the love of God was in Christ. Are you listening? Ngayon,
inibig mo ang katwiran at kinapupuutan mo ang kasamaan. Ang Diyos ay galit sa kasalanan, pero mahal niya ang katwiran. Ngayon, para ikaw ay mahalin ng Diyos, na ang Diyos ay hindi nagkakamali dahil kay matuwid, kailangan mong maging matuwid. Isuot mo ang katwiran ni Kristo. Si Kristo ang ating balabal ng katwiran. Para ang Diyos hindi nagalit sa atin. Go to Christ. Tingnan niyo pa ng Isaiah. Isaiah 61 verse 10. Are you elicited? Okay, ano sabi? Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Siya nang nakikita ko sa inyo ngayon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Mga kapatid, kung gusto mong mawala sa iyo ang galit ng Diyos, kailangan meron kang balabal ng katwiran. Alam niyo ba kung sino ang balabal ng katwiran? Si Kristo. Alisin mo si Kristo, kita ang buni mo. Kita yung mga kagaw-kagaw mo. O, hindi ko sinasabi literal na buni, bagaman meron kayo. Yung iba nagtungo. Nahalata tuloy. At tinutukoy dito, yung mga nakakahiyang bahagi ng iyong buhay, alisin mo kapag wala ka kay Kristo, nakakahiya lang tayo sa Diyos. Bakit? Makasalanan tayo eh. Kamuhi-muhi tayo. Ang pantaklob sa galit ng Diyos, pang-apis sa galit ng Diyos, kunin mo si Kristo. Pumunta ka kay Kristo. Si Kristo ang gawin mong balabal. Dahil siya ang katwiran at kaligtasan. Kaya sala, yung mga aral na bukod kay Kristo mayroon pa. Wala. Tignan niyo po ang 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Kristo ay walang kasalanan. Kaibigan siya ng makasalanan, pero hindi siya kaisa ng kasalanan. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Binuhat niya kasi dinala niya sa krus yung ating kasalanan. Kaya si Kristo, sa halip na tayong parusahan, ang magdala ng galit ng Diyos, yung nagdala ng ating kasalanan, upang tayo maging sa Kanya katwiran ng Diyos. Upang sumagitan naman niya, tayo maging katwiran. Siya yung ating katwiran sa Diyos. Kaya ang katwiran nating isuot, yung kay Kristo. Dahil sinuot ni Kristo ang balabal ng ating kasalanan, isuot naman natin ang balabal ng Kanyang kabanalan. Are you with me? Si Kristo ay kinamuhian ng Ama dahil sinuot niya ang ating balabal ng pagiging makasalanan. Tayo mamahalin ng Ama kung susuotin natin ang balabal ng katwiran ni Kristo. Are you with me? Balabal ni Kristo ha. Huwag yung kung kaninong balabal. Bala-bala ang lalabasan yan. Roma chapter 3 verse 21 hanggang 22. Tingnan niyo po. Nandiyan pa ho ba kayo? Datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos. Katwiran ng Diyos. Isang katwiran ng Diyos. Hindi marami. Are you with me? Isa lang. At ano pa? Katwiran ng Diyos. Alam niyo ba? Labas sa isang katwiran ng Diyos, pangangatwiran lang yan. Yan magaling ang tao, yung mga twiran, pero walang katwiran. Kung gusto mong ikaw ay ganap sa Diyos, si Kristo ang iyong sampalatayanan. Nandiyan ha? Datapat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ang isa katwiran ng Diyos. So, hindi kasama yung good works mo, dadami. Hindi kasama ang relihiyon mo, dadami. Isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Ano yon? Verse 22. Sa makatuwid bagay, niliwanag na yung isang katwiran ng Diyos. Sa makatuwid bagay,
ang katwiran ng Diyos sa mamagitan ng mabuting gawa. Yan ba yan? Ang katwiran ng Diyos sa magitan ng binyag. Yan ba yan? Ang katwiran ng Diyos sa magitan ng relihiyon. Yan ba yan? Ang katwiran ng Diyos sa magitan ng kibuloy. Yun ba yan? O sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Yun ang sagot. Yun ang sagot. Kaya kapag si Kristo ang sinampalatayanan mo, meron kang balabal ng katwiran. And take note, sabi ng Hebrew 1:9, minamahal mo ang katwiran. Paano ka pa kagagalitan ng Diyos kung ikaw ay matuwid na? Dahil ni Kristo. Pero labas kay Kristo, galit sa iyo ang Diyos. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Ay dapat maintindihan nyo ito na may maisagot kayo sa mga kulto. Sa mga katuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa lahat ng mga nagsampalataya. Sa lahat ng mga nagsampalataya. Doon lang sa nagsasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba. Okay. Chapter 3, verse 9 ng Philippians. Lapit na po tayo magtapos. Salamat. Walang part 2. Alam niyo ba si Pablo? Kung babaybayin ninyo yung from verse 1 na yan, lalo sa verse 4, yung iba, sabi ganito, kukwento ko lang, kwentuhan mo tayo. Iba'y nagkakatiwala sa laman, lalo na ako, ano ibig sabihin nagkakatiwala sa laman? Ganito yan eh. Ako'y ligtas, ako'y mabait, ako'y hindi nagkakamali, wala akong naaargabyadong tao. Siguro naman ako'y palangit. Kumbaga, umaasa sa kanyang performance. Sabi ni Pablo, kung kayo'y umaasa sa laman o sa inyong performance, lalo na ako, bakit? 8 days tinuli na ako. Sa atin. Are you with me? Tapos ano? Ang lahi niya, Israelita. Ano ba ang bayan ng Diyos, hindi Pilipino? Hindi Chino? Hindi Arabo? Israel. At ang malupit pa nito, siya Israel na saan kan pa ni Benjamin? Sino si Benjamin? Bunso. Di kaya pag sinabing bunso, favorite. Nakatusan. Di ba? Favorite. Ganyan ni ka. Sige, magyabang na kayo. Ay kung magyayabang kayo, meron ako lalo. Meron ako lalo. Pagdating ika sa kautusan, walang kapintasan. Pagdating sa kaalaman, head, aksiyay pariseo, doctor of the law. Kung baga sige nga, hinahamon ko yung nagkakatiwala sa laman, kaya daw pupunta ng langit, di ako'y mabait, ako yung daming alam. Lalo na ako. Pagdating sa relihiyon, handang pumatay at mapatay. Tayo na ikinig pa lang, patay na. Tama ba? Ganyan si Pablo, pero nasabi niya, pagdating ng verse 9, at ako'y masumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili. Ito mo ha, ang galing-galing na, wala pang may pagmamalaki. Lalo ka naman kung hindi mo kayang gawin ang ginawa ni Pablo. Are you there? Kaya mga minamahal, ang ating katwiran, ang ating kailangan ay hindi yung iyong performance. Ito sabi sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ngang buhat sa iglesia. Hindi. Galing mismo sa Diyos. Okay. Ang sabi ng Hebrew 1:9, ikaw ay puot sa kalikuan, pero mahal mong katwiran. Ngayon, ang katwiran mismo ay galing sa Diyos. Paano ka pa kagagalitan ng Diyos? Ano, kagagalitan niya ang kanya sarili? Hindi. Kaya ang nakay Kristo, wala na sa galit ng Diyos. Dahil ang pananampalataya sa katwiran ni Kristo. Maliwanag ko ba yan? Ang katwiran ngang buhay sa Diyos sa pamamagitan, talagang nililinaw ng pagsapi.
Alam mo yung pangaral nila, kung hindi kayo kaaanib sa amin, hindi ka maliligtas. O, ito namang pobre. Nakakita lang ng isdang nagalaw, hindi mo lang nahalatang may kawil. Di pasok! Nung pumasok na, hanggat hindi mo nasusunod itong series na ito, hindi ka pa rin ligtas. Sinungaling, nung nasa labas pa ako, sabi mo, sumapik at maligtas. Bet nandito na ako, hindi pa rin ligtas. Ay, ganyan talaga. Si Kristo nga ang katotohanan. Ano sabi ni Jesus? Ako ang katotohanan. Labas kay Kristo, kasinungalingan yan. Kaya kay Kristo ka, manampalataya. Siya ang katwiran ng Diyos. Then finally, gratified in Christ. Pag sinabing gratified, ayos na. Ayos na. Are you with me? Kumbaga sa isang kaso, ikaw talaga ibibitayin, ikaw talaga kukulungin, silya elektrika ang dapat sa iyo, lethal injection talaga sa iyo. Pero may tumubo sa iyo yung kasalanan. Ayos na. Wala na. Wala nang usapin pang namamagitan sa atin. Pacified na. Gratified na. Kaso. Are you with me? If you are in Christ. Tingnan niyo po ang 1 Peter chapter 2 verse 5. Ano sabi diyan? Ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable. We are now no longer hateful before God, but acceptable before God by Jesus Christ. Are you with me? Dati tayo kamuhi-muhi, pero ngayon ikaw ay katanggap-tanggap. Amen. Kaya hindi na sasabihin siya yung, lumayo ka sa akin. Hindi. Peace. You're now acceptable because of Christ. Then last verse, Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Tayo po ay katanggap-tanggap ng minamahal. Kung ikaw ay dating kamuhi-muhi, ngayon may kaibig-ibig. Kung ikaw dati sama-sama, ngayon kay cute na cute. Dahil kay Kristo. Hey, mga cute. Ayaw nyo pa rin. Yan po ang katotohanan ng Bible. Praise the Lord. Sino po ang propitiation? Huwag kayong magtatangka ng iba dahil walang ibang tagapagpalubag ng kasalanan kundi si Jesus. Labas kay Kristo, niyayamot mo lalo ang Diyos. Ano sabi ng Roma 2:5 verse 5? Nag-iipon ka lamang lalo ng puot ng Diyos sa araw ng tapat na paghuhukom. Without Christ, nag-iipon ka lamang ng galit ng Diyos. Ang maganda yung kay Sir Jake, yung challenge, yung binibiling lata, challenge. Merong magbuhulog ka ng 1,000. Malalaman mo kung ilan ang 1,000 doon. Yung amin, hindi na nadagdagan, isa lang eh. Yung 500. Alam mo, marami sa amin yung piso-piso. Mayroong isang lata niyan. Yun ang magandang naiipon. 1,000, 500, 150, 20, 5 piso. Yun ang magandang naiipon. Pero yung katigasan ng ulo mo, hindi ka nananampalataya kay Kristo, ang iniipon mo'y galit ng Diyos. Alin ang gusto mong ipunin? Piso-piso? Libo-libo? O yung galit ng Diyos? Tabi manalangin. Mapagpala naming Ama, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Sana